So, security hardware and system designer and planner ay isang mga professional na responsible sa pagpaplano o pagdesisyon at pagpapatupad ng mga sistema. For example, kanang pagpaplano kay tinutukoy nila ang mga pangangailangan sa seguridad ng mga organisasyon at bumubuo ng mga estratehiya upang matuguan ang mga ito. Like para ng pagdesisyon, like nagalikha sila mga plano or mga blueprint para sa mga sistema ng seguridad kasama ang mga pagpili ng mga angkop na hardware or software, or pagpatupad sila ng nagpapatupad ng mga install at mga configure sa mga sistema. And ang ikaduha is ang security manager. So mao na ang mga CCTV, like para sana nagabutang tag CCTV sa tong balay kay para ma-safe atong family, or makita nato ba kung unsay na mga nakuan sa mga paligid or even sa mga company, para ma-sure nato okay ang ilahang mga kalay kanang mga ilang mga tauhan, or even ang mga may mga awat makita nila sa CCTV. Security vehicle kay kanang isang mga mga sasakyan na may mga kagamitan o mga sistemang seguridad upang maiwasan ang pagnanakaw or mga vandalism, like kanang mga patrol or police, like nagahatod og mga kwarta, di ba, kailangan og mga need na to kanang kuan jud sa tong mga sakyanan para dili jud siya makuha, like pa sa kanang sa mga bangko kanang ginahatod ang mga kwarta, di ba, kuyaw kay ilahang ginasakyan kay di jud makasulod. So mao na siya, like para sa ginabutan nga nato CCTV ang ato ang mga sakyanan para makita nato kung kinsa ang nagabuhat sa tuang o nagakawat, or ginabot nga nato GPS god, pero para makawat atong sakyanan makita nato og matrace. Then ang SOSHA is isang like kanang mga alarm good sa mga sasakyan, even makakawat ang mga sakyanan, makadungog ka, makita nimo ug lang pares pod ng mga GPS, ginabutangan nato ang sakyanan og GPS, daghan GPS para og if kung kawaton na siya, di ba, makita nato kung asa siya, matrace nimo og makuha nimo sakyanan. Sunod ang Social License Revocation Board is mao ni siya ang kanang mga labag na regulasyon ba gina batas or pamahala sa kanang mga lisensya god para sa anang mga food service, di ba. Social Security Training Board is mao ni siya ang inspection at mga naga-monitor ba, like parehaan ng mga bagahe, like para sa mga mall, di ba, gina-inspection imuhang mga bagahe para makuan siya, o kanang mga parehanang sa mga bus station go, di ba, kanang atong mga bag ginabutang siya sa kanang like atong murag kuan go na kuan para makita kung unsay nasulod sa imuhang bag. So mao na siya ang isa ka kuan example ana. Tapos ang kaning social award and recognition board is mao ni siya ang mga award ba para sa kita studenta, tapos nakabuhat og tama, di ba, ginatagaan tag award, or even sa mga security guard, if kung nakabuhat sila mga kuan, like para sa mudako gud imuhang kuan gud, ginatagaan kanilang award, like na mga recognition, nagahatag sila mga award. And ang social uniform is mao na siyang katong pawpatch, katong pawpatch ba kanang ginabutangan gud atong kuan pasa na sa ROTC na to, or even sa mga security guard, di ba, ginabutangan siya og katong pouch ba para makabalo ka og unsa kang kuan, or set A, set D ba ka, mangingana gud mga pouch, or kanang butangan imuhang name, like ing ato, mao na siya. Or even sa kanang mga unsa imuhang mga ranggo katugod, mao na siya like patch. Private Security Training Agency,
PSTA ay isang private security training na academy na nagbibigay ng specialized security or training consultancy service. Like, nag-aalok sila ng iba't ibang kurso tulad ng CCTV surveillance at security supervision. Naghahatag sila mga ibang mga lahi nga course o mga iba't ibang kurso god. Then, ang private security training program or PSTP is Black Hawk Training Academy ay nag-aalok ng core training program sa sumasaklaw sa mahalagang skill at kaalaman para sa mga private security or professionals. Kabilang dito ang mga specialized course tulad ng defensive tactics at activity threat response. And ang protection agent naman is ang isang protection agent ay responsible sa mga protekta sa kanilang kliyente mula sa anumang panganib or banta. So, Regional Civil Security Unit or RCSU. Ang RCSU 11 ay nagbukas ng Stakeholder Assistance Center sa SMCT Ecoland para sa mga issue sa paglisensya ba tulad ng License to Own and Possess or LTOP at Firearms Registration. And so, ang Revocation of License is ang Department of Planning and Development. Ito ay maaaring magpawalang bisa ng anumang lisensya na ipinagkaloob kung may cause. Ang lisensya ay bibigyan ng 30 na araw para magpaliwanag kung bakit hindi dapat bawiin ang lisensya. Then, ang security consultant naman ay responsible sa pagprotekta ng pampubliko at pribadong ari-arian laban sa pagnanakaw, sunog or vandalism or mga illegal na pagpasok sa mga act of violence. Then, ang security hardware is kabilang sa security hardware is ang mga mechanical or electronic device na ginagamit para tuklasin ang hindi atoridang pagpasok o aksyon. Halimbawa nito ay mga like clock, hasp, or mga bolt. Special Duty Details Order or SDDO ay isang written order na nagpapahintulot sa isang private security agency or PSA na mag-deploy ng mga protection agent para sa isang high-profile event tulad ng isang political rally or concert kung saan kailangan ang dagdag seguridad para sa mga VIP. Summary hearing officer, like anang halimbawa kanang officer ay isang opisyal na tinatalaga para magsagawa ng disciplinary proceeding laban sa isang security guard na nahuling natutulog. So bawal man jud na siyang matulog dito sa atuang kanang labi na nang napata sa trabaho na to pus matulog ta, so ginabawal jud na siya kanang labi na nag-duty ka. So ang hearing officer ay magdedetermina na kung may sapat bang basihan para patawarin ng disciplinary action ng security guard. Then ang summary hearing proceeding naman kay isang halimbawa ng pagdinig sa isang kaso kung saan ang isang empleyado ay inakusahan ng paglabag sa company policy. Like sa pagdinig na ito ay susuriin ng hearing officer ang mga ebidensya at testimonya upang malaman kung ang empleyado ay culpable o inosente. So, suspension of license, halimbawa kanang pagtanggal sa isa ka driver na nagmaneho ng lasing. So, ang suspension ay maaring ipataw ng korte or ng Department or Motor Vehicle or DMV. So, Section 5, two types of license. So, ang number 1 is license to exercise security profession or LESP.
is allows an individual to work as a security professional. So, ang licensed security profession or LESP ay ito'y lisensya na kailangan ng isang security guard na para magtrabaho sa isang private security agency. Kailangan niyang matugunan ang mga basic qualification tulad ng pagiging Filipino citizen, school graduate, or mga physically or mentally fit, and makapagtapos ng pre-licensing training course. Ang kaduha is license to operate or LTO. Like halimbawa nito ay lisensya na kailangan isang private security agency para makapag-operate ng legal, kasama ang mga requirements, ang pagpaparehistro sa SEC or SEC at pagkuha ng mga permit mula sa iba't ibang government agency. Section 6, two classes of LESP. So, ang number 1 is training personnel, mga tauhan sa pagsasanay para sa ng security professional trainer, mga tagapagsanay sa seguridad, or mga kanang K9 trainer, tagapagsanay ng aso. And ang number 2 is security personnel, mga tauhan na seguridad para sa ng private security agency or PSA, sa mga probibadong ahensya sa seguridad or kanang company guard forces, kanang mga taga-person ng mga gwardiya ng company, even mga security guard, mga security officer. Section 7, category of LESP. Number 1, private security training agency personnel. This category encompasses all individual working for a private security training agency who are involved in the training and education of security personnel. So, and ang training director is responsibilities of overseeing the entire training program or curriculum development, or ensuring a compliance with regulation, or managing training staff and setting the strategic direction for the training agency. For example, design a comprehensive security guard or training a program, or ensuring the instructor are certified, managing the training budget, or updating the curriculum to meet new industry standard. Then ang training officer is as responsibilities assisting the training director in the development and implementation of training program, coordinating or training schedule, and maintain a training record and evaluating training effectiveness. For example, scheduling a training season, preparing training materials, or tracking student progress. Then ang training instructor is as responsibility delivering a training courses and providing hands-on instruction, assessing student or performance, and ensuring the student meet the required standard. For example, teaching a firearm safety, or demonstrating defensive tactic, or conducting a scenario based on training exercise, and administrating the practical exam. So, private security industry or PSI. Ang number 1 is security consulting, kanang pagkonsulta sa seguridad or pagsusuri ng mga panganib para sa mga negosyo. Then ang number 2 is security management or pamamahala sa seguridad or mga pagsiwa ng mga operasyon sa seguridad para sa isang korporasyon. Then ang number 3 is security administration or mga administration sa mga seguridad or pamahala sa mga budget or mga seguridad. Then ang number 4 is private company protective service or mga pribadong protection sa serbisyo ng kampanya, like para sa protection sa ng executive or mga bodyguard or mga seguridad na tirahan. Then ang number 5 is investigation service, is mga serbisyo sa pagsisiyatan para sa mga background check, mga pagsisiyatan sa pandaraya. And ang number 6 is security training, mga
pagsasanay sa seguridad or pangunahing pagsasanay sa gwardiya ng seguridad. Then ang number 7 is armored vehicle service, mga serbisyo sa mga armored vehicles, sa mga para sa mga ligtas na transformasyon ng mga pera para sa mga bangko. And ang number 8 is alarm system, mga sistema ng mga alarm or mga install sa pagsusubaybay ng mga sistema or seguridad sa bahay. And ang number 9 is security hardware, like para sa ng hardware ng mga seguridad, like pagsistema ng pagkontrol sa mga pagpasok, mga card reader, biometric or mga scanner. Then ang number 10 is security consultancy, pagkonsultant sa mga seguridad or pagpapayo sa mga pagtutupad ng mga teknolohiya or seguridad. Then maulan siya. Private security professional or PSP. Number 1 is security watchman guard or tagapagbantay ng gwardiya ng seguridad, para sa ng mga residential security guard or commercial security guard. Then escort, like para sa ng mga escort ba or personally security escort or bodyguard or mga personal na mga seguridad na bodyguard. Then investigator is mga investigador, para sa ng mga private investigator, mga sa mga probibadong investigador or nagsasagawa ng mga background check. Then training officer or mga opisyal sa pagsasanay, para sa ng security training instructor. Then canine handler or trainer, mga tagapagsanay ng aso, para sa ng canine security handler, tagapaghawak ng mga aso sa seguridad or mga canine trainer. Then security consultant is mga consultant sa mga seguridad, for example security risk assessor, tagapagsuri ng mga panganib ng seguridad or mga para sa ng mga security system designer, taga-desisyon sa mga sistema or mga seguridad or pagdesisyon or pagpapatupad. Private security service or PSS is providing security service or cooperation under the agreement terms. Number 1 is including security areas or mga property, ensuring safety or maintenance the order, or conducting training or investigation and recruiting security personnel. License validity or renewal and authority, mo ni siya ang mga pag-renew nimo or mga magkuha nimo og lisensya or pagkuan. So LTO validity is PSTA or PSAS, and CGF 3 years is new, then ang 5 years renewal, and ang GSFS is 3 years. Section 11, license renewal, mga lisensya dapat i-renew na ninyo. Sana na yung mga motor dira. So, renew within 60 days before expire. So, i-renew daw nimo siya in 60 days before expire. So, expired LESP requires a personnel to undergo enhanced and retaining, and ang LTO of PSTAs or PSAS and CGFS that fail to renewal within 60 days after expiry will be cancelled with a case to operate order. Authority over license, chip, PNP, through chip or SOSHA, or provides disapproves or LFC and LTO application is to authority suspend, revoke or cancel the LESP and LTO lies with the chip and PNP through chip SOSHA after a deliberation and due process by the Social License or Revocation Board or SLRB, and suspended revoked is license may be restored upon appeal and SLRB determination approved by the chip and PNP through chip SOSHA.
Rule 6 is pre-licensing or training requirements kanang kailangan sa pagsasanay bago paglisensya. Number 1 is kinang kailangan sa pagsanay bago mag-apply. Ang mga bagong aplikante ay dapat kumpletuhin ang mga pagsanay bago ang paglisensya sa isang lisensyadong pribadong ehensya ng pagsasanay ng seguridad o kailangan ng pagsanay para sa pag-renew or pag-renew ng mga lisensya ay nangangailangan ng pagkumpleto ng enhancement at refresher training skill or development. Then ang enhancement refresher training skill development, ito ay mga karagdagang pagsanay na kinakailangan para sa mga nagre-renew ng kanilang lisensya or layunin sa kanilang mga kasanayan at kaalaman sa larangan ng seguridad at magiging updated sa mga bagong development. Personal, LTO, classes and service category, mao ni siya ang mga sumunod na kabilang ng mga pribadong ahensya ng seguridad. Is ang number 1 is security watchman, security guard, security canine handler, security hardware and system operator, and security hardware and system designer and planner, bank and armor guard, protection agent, private detector, security officer, and security manager, security consultant, mao na siya. So, security guard first personnel is mga tauhan ng company or guard force. So, number 1 is company security manager, company security officer, and company security guard. Then, ang mga tauhan ng government security force is government security manager, government security officers, government security guard. Then ang apat na klase ng LTO or license to operate is private security training agency and private security agency and company guard force and government security force. So, categories of security service of PSA or mga kategoryang serbisyo sa pangaseguridad. So, number 1 is watchman and guard service. Number 2 is protective service. Number 3 is private detective service. And ang number 4 is security canine service. Number 5 is armor vehicle security service. And number 6 is security hardware and system service. And ang